Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon dito ang topic naman po natin itong krimen kung saan po nawala na po ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon nagbabalikan na po. So nung panahon ni Pangulong Duterte, itong mga sabihin natin itong mga addictus na to hindi napakalat-kalat at kumbaga nagtatago pa para hindi sila kunin ng liwanag. Sabihin natin mawala sa mundo. Pero dahil nga sa ang gobyerno natin ngayon bloodless yung kanilang war on drugs, pakiusapan. So masyadong malamya yung pagtrato sa mga kriminal, sa mga utak kriminal, nagbabalikan na po sila. So, panoorin po natin tong balitang to para magkaroon tayo ng ideya kung ano yung ibig sabihin po nung sinasabi nating nagbabalikan na po sila. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitang to. Pinatay sa sakal at sinunog pa ang ulo ng isang sales lady sa Cebu City. Suspect sa krimen ang kapitbahay ng biktima na lulong daw sa droga. Nasa frontline ng balita. Tandaan nyo ang suspect lulong sa droga. Drugs. Bloodless war on drugs po ang ipinatutupad po ng Marcos administration. Tuloy. Yan, si John Aroa. Nakahubad, may mga pasa at sunog ang mukha. Ganyan dinatnan ang 27 anyos na sales lady sa barangay Basak Pardo sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Charina Relativo. Sa investigasyon ng Inayawan Police alas 6 ng umaga, umalis ang kinakasama ng biktima na isa ring salesman. Pero nang di sumipot sa trabaho si Relativo, ay sinubukang tawagan ng nobyo ang kanyang kinakasama. Nang di sumagot, nakisuyo ang boyfriend ni Relativo sa kanilang kapitbahay na si Darren Sumusot na kumustahin ang biktima. Dito na raw nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. May mga pasa sa leeg ang biktima, indikasyon na sinakal ito hanggang mamatay. Sinubukang sunugin ang katawan ng biktima gamit ang butane stove. Based on initial findings, kung tanaw nimo, limpyo man. Pero ang visible ang signs dito is katong nasunog ang ulo. Sa crime scene, ko ito makita, butane yun ang primary reason nga nung nasunog to. Sa follow-up investigation, sinubukan ng mga pulis na kausapin si Sumusot. Ang problema, di na raw ito mahagilap. Lang sa gi-invite. Brain nyo, yung suspect pinakikiusapang sumuko. Pinakikiusapang tawag dito, makipagtulungan para sa ikususolve ng kaso. Pero nagtatago na po. Ito yung isang nakakalungkot, 'di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, yung nilunsad niya yung Oplan Tukhang, marami sa mga addictus na yan ang nawala. Nawala dahil kinuha na ng liwanag, yung iba nawala dahil nagparehab, yung iba umalis na sa lugar na yon, pumunta sa malayong lugar na walang makakakilala sa kanila. Bakit? Kasi takot sila. Takot sila sa binitawang warning ni Pangulong Duterte na kapag hindi sila tumigil sa kanilang gawaing hindi maganda, may kalalagyan sila na pwede silang matsugi. So dahil doon, yung mga law-abiding citizen, kagaya natin na sumusunod sa batas, naging naging secure or naging panatag yung loob natin na nakakapaglakad na tayo ng maayos sa gabi, yung hindi na tayo masyadong nangangamba na meron tayong katabing adik. Dahil alam natin, yung mga adik wala na. Wala na sa lugar natin dahil nga nagsilayas. Nagsilayas na pwedeng kinuha na nga ng liwanag, nagparehab, or yung lumayo na. So, alam natin, yung lugar natin, kumbaga, hindi na sila pakalat-kalat yung mga addictus na yan, di ba? Pero ngayon, nung nawala si Pangulong Duterte,
nagbalikan sila. Ayan, kapitbahay na nila, na obvious na alam nilang addict yan, pero walang magawa yung gobyerno natin, especially yung barangay, yung pulis, hindi nila pwedeng galawin. Kasi nga, ang order is bloodless, pakiusapan lang. So, as long as wala kang ginagawang hindi maganda, itong addictus na to, kumbaga, hin- hindi pa to bangag, hindi nila pwedeng arestuhin. 'Di ba? Kumbaga hahayaan lang nila na wala namang ginagawa yan. Nandiyan lang naman nagdudurog lang naman yan diyan. So wala namang ano yan, hindi natin pwedeng hulihin. Unlike before kasi, kapag ikaw namataan or na kumbaga napicture ang gumagamit, may kalalagyan ka na kagad. So doon pa lang mag-iisip ka na hindi ako gagamit nito or kung gumamit man lalayo ako. Baka nga naman may makakilala sa akin. 'Di ba? So, 'yun yung pagkakaiba nung panahon ni Pangulong Duterte tsaka sa panahon ngayon. Ang nakakalungkot pa kung sino pa nga yung lumalaban sa illegal na droga na 'yan para sa yung mga bangag na 'yan, sila pa ngayon yung lumalabas na kumbaga sila pa yung pinipintahan ng hindi maganda. Sila pa yung pinipinturahan ng itim. At yung mga nagtatanggol sa mga addictus na 'to, sila pa yung nagiging bayani, sila pa yung parang banal-banalan, sila pa yung nagiging santo, 'di ba? Tanungin mo lahat ng ng mga kalapit niyong bahay diyan, kung sino ba yung sa tingin ninyo, sino ba yung saan sila naging panatag nung panahon na ini-implement yung war on drugs? Yung war on drugs ba ngayon o yung war on drugs nung nakaraang administrasyon, 'di ba? Ako, mas gugustuhin ko na yung nakaraan kasi nga kahit na umuwi ka ng gabi, ramdam mo na walang mangyayaring hindi maganda sa'yo dahil alam mo wala na yung mga bangag na yan. Kasi nga nagtatago sila dahil nga may police visibility, kinakatok sila, kaya nga tinotokhang, 'di ba? Kinakatok sila sa mga bahay nila, Siyempre, ando pa rin yung pinakikiusapan muna sila na itigil na nila yung kanilang mga maling gawain. Para nga naman, 'di ba, maging everybody happy. Ngayon, siyempre kung hindi sila susunod, sasabihin na yung marching order ni Pangulong Duterte na pag kayo hindi tumigil, hindi kayo umalis dito, hindi kayo nagpa-rehab, may kalalagyan kayo. As per order po ni Pangulong Duterte, kailangan sumunod kayo sa batas. Kundi, may mangyayaring hindi maganda sa inyo. So maganda yung pag-inform na may halong pananakot. So, it depends na lang sa kanila eh. Ngayon, sinasabi nila na kaya daw namatay dahil ipinapatay daw. Well, ano yun? Choice nila yun. Dahil nga hindi sila tumigil, hindi sila lumayo sa ganyang kalakaran, pinili nila na mamatay sila. Pero siyempre, meron pa rin naman talagang sabihin natin talagang may nadadamay dahil nga siyempre war on drugs yun. Alam naman natin na naging talamak talaga yung droga sa bansa natin. Hindi talaga natin na maiiwasan na nagkakaroon na ng casualty. Pero ang kagandahan kasi lang nun, may mga nakulong na pulis na mga umabuso. Ito yung mga pulis na alam niyo yun, yung gumawa lang ng sarili nilang operation na hindi naman pasok doon sa guidelines na ibinibigay ni Pangulong Duterte. Kaya sila nakulong. Kaya nga, 'di ba, masasabi pa rin natin na gumagana yung justice system natin dahil napanagot pa rin naman yung mga pulis na gumawa ng hindi maganda eh. Pero ngayon, tinong yung nangyayari ngayon, sino mas pipiliin ninyong mawala, na kunin ng liwanag? Yung sumusunod sa batas tulad ng sales lady na to na nagtatrabaho lang naman? Or itong bangag na to na sumasalisi, na aning, bigla na lang chinugi itong sales lady, di ba? Sino ang ngayon? Sino ngayon ang buhay? Buhay yung bangag. Yung sumusunod sa batas, ayan, nakahandusay. O asan na ngayon yung mga human rights na yan, 'di ba? Pag may nangyari diyan sa bangag na yan, tingnan niyo, ang una pang kakampihan nitong mga human rights na to ay yung bangag na yon. Kakalimutan na yung biktima. Yun yung nakakalungkot, 'di ba? Na ang tinitingnan nila lagi yung operation lang ng pulis.
Hindi nila tinitingnan kung ano ba yung ginawa ng pulis dun sa tao na yun. Bakit ganun ba yung naging approach? Bakit ganun yung naging hatol ng gobyerno natin dun sa taong gumawa ng krimen? 'Di ba? Kasi tingnan mo kung si Pangulong Duterte pa rin yung nakaupong presidente, yung bangag na yun hindi yun titira doon. Kasi ano na markado na ng barangay eh. Markado na ng mga pulis. Siyempre, aalis na yan dyan. Lalayo na yan. Dalawa lang pupuntahan yan. Tumigil siya sa pagiging bangag niya, lumayo siya, or, di ba, na magpa-rehab siya. So, parehas silang buhay sana itong biktima. Pero nangyayari, dahil nga lumakas na yung loob nitong mga to, ang nangyayari, ayan, yung kung sino pa yung law-abiding citizen, sila pa yung naging biktima. At ngayon, nakikiusap ngayon yung PNP natin na sumuko na lang daw yung suspect. Sa tingin ninyo, susuko na yan ng basta-basta? Hindi. Bangag nga yan, siyempre, ang utak niyan, lalaban yan. So, paano huhulihin ng mga pulis yan kung naka-bloodless kayo? Kung yung pulis naman yung maunahan, siyempre, yung mga pulis, takot din na, alam nyo yung gumanti ka agad, kahit na may threat na sa buhay nila, siyempre, iisipin nila, pag ito nadali ko, tapos ako, may kaso ako. Hindi ako susuportahan ng presidente natin dahil ang marching order niya is bloodless war on drugs. Base na say additional information nga makatabang sa pagsulbad ani nga kaso. Considering nga usa siya sa mga pinakaunang tawo nga nakakita sa patayng lawas. Ayon naman sa isang testigo, may narinig siyang sigawan mula sa apartment ng biktima bago na-diskubre ang bangkay. Yan na nga. Ayaw dungga babae niya. Kan ba murag something nga nakasyagi siya. Ay dungga babae yan siya. O dili lalaki ang tingog sa lalaki. Yan ayaw dungga ba. Ayon naman sa may-ari ng paupahan, magkatabi lang ang unit ng biktima at suspect. Dagdag pa niya, lulong daw sa droga si Sumusot at ilang beses nang inireklamo ng pananakit ng kanyang kinakasama. Nauwi O, di ba? Alam ng barangay, nalulungtong taong to, bangag to, dahil nananakit nga nung kinakasama. Pero walang ginawa yung barangay. Walang ginawa kung saan man siya inireklamo. Kasi nga, anong marching order? Bloodless po tayo eh. Pakikiusapan na lang po natin yan. Ngayon, may dinali siya ngayon. Ayan. Diba? Isang inosenteng tao. Ang gobyerno natin, nga. Diba? Pinakikiusapan na sumuko. Pinakikiusapan na makipagtulungan ka na lang. Kasi kawawa naman yung pulis natin. Baka madali ka. Kawawa yung pulis. Madadamay pa. Imbis na ginagawa niya lang yung trabaho niya, mamaya matsugi ka niyan, pati siya makulong. Kasi ang utos ng presidente natin, bloodless. Diba? Dapat tanggal niyo na ng baril yung mga pulis, bigyan niyo na lang ng batuta. na ang bangkay ng biktima sa kanilang probinsya sa Argao, Cebu. Sa bahay na ito nakaburol ang bangkay ng biktima. Hustisya naman ang sigaw ng kanyang pamilya. Matagaan at justisya ang pagkamatay sa kong anak sir. Suspect yung napunta mo sa river Makado. Buwat sa kong anak. Bahis ka. PNP, makiusap na kayo, sumurrender na lang tong suspect. Kasi kawawa naman, baka madali ng pulis nyo, yung pulis kawawa naman, mawawalan ng trabaho. Makukulong pa kasi ang utos ng presidente natin is bloodless. Pakiusapan na lang ninyo. Ang bitayon. Pagbuta sa mga anak. Anong ipatay. Tinutugis na ng mga pulis ang nawawalang sospek. Nagbabalita mula sa front. PNP News 5. Pakiusapan nyo, huwag nyo sasaktan, huwag nyo tutsugiin, yari kayo. CHR, kausapin nyo na yung suspect, baka masaktan to ng mga pulis, unahan nyo na. I-comfort nyo kagad yung suspect. Tapos itong biktima, hayaan nyo na yan. Ililibing din naman yan eh. Diba? Yan yung nakakalungkot dyan. CHR, asan na kayo? Ito, may biktima Biktima ng human rights tong biktima. Itong sales lady. Tinanggalan siya ng karapatang mabuhay ng isang bangag. Diba? Asan na kayo ngayon? Yan yung tanong. Asan na sila de Lima? Asan na yung mga congressman na naghihiring ng EJK? Yan interview nyo yung biktima Yung kaanak ng biktima, interviewin nyo. Saka nyo sabihin sa kanila
na walang puso si Duterte dahil pinatay yung mga bangag. Di ba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. God bless.